Sa ating buhay, may mga sandali tayong hinaharap na puno ng pagdaramdam, lalo na kapag ang isang mahal sa buhay ay papalapit na sa huling yugto ng kanilang paglalakbay. Hindi madaling tanggapin at madalas naguguluhan tayo kung ano ang nangyayari, kung paano ba tayo makakatulong o kung may pag-asa pa bang baliktarin ang lahat. Ang katotohanan po, gaano man natin kagustong manatili sila sa ating piling, may mga pagkakataon na ang katawan ay unti-unti nang naghahanda para sa pamamaalam. Sa mga sandaling ito, ang kaalaman ay nagiging ilaw natin at ito ang lihim na ibinabahagi ng mga nurse sa hospice, ang mga taong nakakita na ng libo-libong pamamaalam. Sila ang nakakaalam ng mga senyales na madalas lumalabas, mga pahiwatig mula sa ating katawan na naghahanda na sa isang mahimbing na pagtulog. Hindi ito tungkol sa pagbibigay ng takot, kundi sa pagbibigay ng kapayapaan sa puso, ng pag-unawa at ng kakayahang magbigay ng kalinga at pagmamahal sa huling pagkakataon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 sign na lagi napapansin ng mga hospice nurse bago sumakabilang buhay ang isang matanda para po makapaganda tayo ng may pag-ibig at dignidad. Manatili po kayo hanggang sa huli dahil may babahagi akong makakatulong po talaga sa inyo na magugulat kayo. Simulan natin ang pag-unawa sa unang senyales na madalas makita ng mga nurse sa hospice at ito ay ang malaking pagbabago sa pattern ng pagtulog o pagiging mas antukin ng matatanda. Napansin niyo ba na mas madalas matulog ang inyong mahal sa buhay at mas mahirap na silang gisingin? O kung magising man, tila pagod pa rin sila at ayaw nang bumangon? Ito po ay isang napaka-pangkaraniwang sign. Hindi lang ito simpleng pagkapagod, ito ay senyales na ang katawan ay unti-unti nang naghahanda sa pamamaalam sa pamamagitan ng pagtitipid ng enerhiya. Sa mga sandaling ito, ang katawan ay nagiging mas mahina, ang mga sistema sa loob ay bumabagal na, kaya't mas maraming oras ang kailangan ng matanda para magpahinga. Kung dati ay aktibo sila sa araw, na yon ay mas marami silang ginugugol na oras sa pagtulog, minsan ay halos buong araw na. Para sa atin na nagmamahal at nag-aalaga, maaring nakakabahala ito, lalo na kung parang hindi na sila interesado sa mga dating ginagawa nila. Pero mahalaga po na maintindihan natin na ito ay natural na proseso. Ang kanilang katawan ay nagsisimula na ibalik ang enerhiya, pabalik sa mahahalagang organo. At dahil dito, mas lumalalim ang kanilang pagtulog at mas mahirap silang magising. Bilang tagapag-alaga, ang pinakamabuti natin magagawa ay bigyan sila ng komportableng lugar para makatulog. Siguraduhin na malambot ang kanilang kutsyon, malamig at sariwa ang hangin sa kwarto, at walang gaanong ingay. Huwag po nating piliting gisingin sila para lang kumain o makipag-usap, maliban kung may mahalagang gawain na kailangan nilang gawin. Kung gising naman sila, samantalahin ang pagkakatao makipag-usap, magbahagi ng mga magagandang alaala o basahan sila ng paborito nilang libro. Ang pagiging tahimik na kasama sa kanilang tabi kahit pa natutulog sila ay nagbibigay ng kapanatagan. Ang pagpapakita ng pagmamahal at presensya ay higit pa sa anumang pilit nating maibibigay. Kasabay ng pagdami ng tulog, mapapansin din natin ang pangalawang senyales, ang unti-unting pagbaba ng kanilang gana sa pagkain at pag-inom ng tubig. Ito ay isang napakakaraniwang obserbasyon sa mga matatandang papalapit na sa dulo ng kanilang buhay. Kung dati ay mahilig silang kumain ng paborito nilang adobo o sinigang o uminom ng mainit na kape sa umaga, na yon ay kakaunti na lang ang kanilang kinakain o minsan ay ayaw na talaga nila. Para sa ating mga Filipino, ang pagkain ay simbolo ng pagmamahal at pag-aalaga. Kaya't natural na mag-alala tayo at pilitin silang kumain, baka sakaling lumakas sila. Pero ang totoo po, ang pagbaba ng gana sa pagkain ay bahagi ng natural na proseso ng pamamaalam. Sa mga huling araw, ang katawan ay hindi na nangangailangan ng maraming enerhiya mula sa pagkain. Ang kanilang sistema ng pagtunaw ay bumabagal at ang pagkain ay maaaring magdulot pa ng discomfort o pagduduwal. Ang pag-inom din ay bumababa. Dahil dito, maaaring magkaroon sila ng dry mouth,
Bilang mga nagmamahal, ang pinakaminam na gawin ay huwag silang piliting kumain o uminom. Magalok lang ang kaunting paborito nilang pagkain sa maliit na servings. Kung tubig, maaari tayong magalok ng yelo na pwedeng sipsipin o lagyan ng basabasang tela ang kanilang labi para hindi matuyo. Maaari ring gumamit ng lip balm para sa labi nila. Ang mahalaga ay ang kanilang kaginhawaan. Kung ayaw nilang kumain o uminom, respetuin po natin ang kanilang desisyon. Hindi po sila nagugutom o nauuhaw sa parang naramdaman natin. Ang kanilang katawan ay nagbabago na at ang pagpilit ay maaari magdulot lang ng stress at hindi komportableng pakiramdam. Ang pagmamahal ay nasa paggunawa at pagrespeto sa kanilang mga pangangailangan sa huling yugto ng kanilang buhay. Tandaan po, ang pag-ibig ay hindi lang sa pagbibigay ng pagkain, kundi sa pagbibigay ng payapang pamamalam. Ngayon, dumako naman tayo sa pangatlong senyales na madalas napapansin ng mga nurse sa hospice at ito ay ang pagbabago sa paraan ng paghinga. Ito ay isa sa mga pinakamahirap na makita para sa pamilya dahil mukha itong nakakatakot at nakakalungkot. Maaari ninyong mapansin na hindi na regular ang kanilang paghinga. Minsan mabilis, minsan mabagal, minsan humihinga sila ng malalim, tapos biglang humihinto ng ilang segundo bago muling huminga. Ito ang tinatawag na Cheyne-Stokes breathing. Kung minsan, maririnig din ninyo ang tinatawag na death rattle o ang parang tunog ng pagharang sa kanilang lalamunan na parang may plema o sipon. Ito po ay dahil sa pag-ipon ng likido sa baga o lalamunan na hindi na kayang ilabas ng matanda dahil sa kanilang kahinaan. Mahalagang malaman na bagamat mukha itong masakit o mahirap para sa atin na nakikinig, kadalasan ay hindi ito nagdudulot ng sakit o kakulangan sa hininga para sa taong nagpapahinga. Ang kanilang utak ay hindi na nagpoproseso ng impormasyon sa parehong paraan, kaya hindi nila nararamdaman ang paghihirap na akala natin ay nararamdaman nila. Bilang tagapag-alaga, ang pinakamahusay na magagawa ay gawing komportable ang matanda. Maaari ninyong itaas ng bahagya ang kanilang ulo o ilagay sila sa tagiliran para makatulong sa paglabas ng anumang likido. Kung may plema na narinig, huwag po nating subukang sipsipin ito gamit ang mga kagamitang hindi naman pang-medical. Kung may gamot para sa pagluwag ng paghinga na inirekomenda ng doktor o nurse, doon lang tayo gumamit. Ang pagiging kalmado at ang pagpapakita ng presensya ay mahalaga. Ang malumanay na paghawak sa kanilang kamay o ang pagbulong ng mga salita ng pagmamahal ay mas makakatulong kaysa sa pagkabahala o pagkataranta sa kanilang paghinga. Tandaan po, ang pagbabagong ito ay natural na bahagi ng proseso at ang ating pagmamahal ay ang pinakamabuting gamot sa mga sandaling ito. Sunod, ang pang-apat na senyales na madalas makita ng mga hospice nurse ay ang paghina ng kanilang interes sa mga tao at sa paligid nila o ang kanilang pagiging mas tahimik at withdraw. Kung dati ay mahilig silang makipagkwentuhan, ngayon ay mas gusto na lang nilang manahimik o minsan ay hindi na sila sumasagot kapag kinakausap. Kung dati ay masigla sila sa pagtanggap ng bisita, ngayon ay mas gusto na lang nilang mag-isa. Ito ay hindi ibig sabihin na hindi na nila tayo mahal o na sila ay nalulungkot. Sa katunayan, ito ay bahagi ng kanilang paghahanda para sa huling pamamaalam. Sa mga sandaling ito, ang kanilang enerhiya ay nakatuon na sa loob sa pagdama ng kanilang sarili at sa paghanap ng kapayapaan. Ang utak ay nagbabago na rin ng function, kaya maaaring mas nahihirapan silang magproseso ng mga external na stimuli tulad ng ingay o maraming tao. Kadalasan, mas gusto na lang nila ang tahimik na presensya. Bilang tagapag-alaga, ang mahalaga ay bigyan sila ng espasyo at respeto. Huwag po nating piliting magsalita o makipag-ugnayan kung ayaw nila. Sa halip magbigay ng malumanay na paghawak sa kamay o simpleng umupo lang sa kanilang tabi. Maaari kayo magbasa ng paborito nilang dasal o awitin o magpatugtog ng malumanay na musika na gusto nila. Kahit pa hindi sila nagsasalita o tila hindi nakikinig, malaki ang posibilidad na nararamdaman pa rin nila ang inyong presensya at pagmamahal. Ang paningin at pandinig ang madalas ang huling nawawala, kaya't ipagpatuloy lang
ang pakikipag-usap ng malumanay at tiyakin na malapit lang kayo sa kanila. Ang pagiging tahimik na kasama, ang pagpapakita ng pagmamahal ng walang pilit ay isang napakalaking kaloob para sa kanila. Ang paghina ng kanilang pakikipag-ugnayan ay senyales na sila ay naghahanda na sa kanilang paglalakbay at ang ating pag-unawa ay makatulong sa kanilang mapayapang pamamaalam. Pangguli at ang ikalimang senyales na madalas nakikita ng mga nurse sa hospice ay ang pagbabago sa hitsura ng balat at temperatura ng katawan. Ito ay isa sa mga pisikal na tanda na nagpapakita na ang sirkulasyon ng dugo ay humihina na. Maaari ninyong mapansin na ang kanilang mga kamay at paa ay lumalamig o nagiging kulay ube o bluish ang balat, lalo na sa mga dulo ng daliri at paa. Ito ang tinatawag na mottling. Maaari ding lumamig ang kanilang balat sa ibang bahagi ng katawan o maging mamasa-masa at malagkit. Ito po ay dahil sa paghina ng sirkulasyon ng dugo na hindi na gaanakong nakakarating sa mga extremities o sa labas na bahagi ng katawan. Ang katawan ay nagsisimula ng tipirin ng dugo sa mga vital organs para mapanatili ang mga ito. Hindi ito nangangahulugan na giniginawang matanda, bagamat maaari kayong gumamit ng malambot na kumot para sa kanilang kaginawaan. Huwag po nating gumamit ng heating pads o electric blankets dahil maaari itong makasunog sa kanilang sensitibong balat. Ang pagbabagong ito ay isang natural na proseso. Ang kanilang balat ay maaaring magmukhang mas maputla o mas manipis at ang mga ugat ay mas magiging kapansin-tansin. Para sa mga gaalaga, ang mahalaga ay bigyan sila ng init at ginhawa sa pamamagitan ng malambot na kumot o ang paghawak sa kanilang kamay. Ang pagbabago sa kulay at temperatura ng balat ay isa lamang pisikal na manifestation ng paghina ng kanilang katawan. Ang pag-unawa sa mga senyales na ito ay nabibigay sa atin ng pagkakataong magbigay ng angkop na pag-aalaga at pagmamahal. Ito ay napapaalala sa atin na ang kanilang paglalakbay ay papalapit na sa dulo at ang ating presensya at pag-unawa ay ang pinakamahalagang regalo na maibibigay natin sa kanila. Ang pagmamahal na walang hanggan ay sumasama sa kanila sa bawat hakbang maging sa huling sandali. Mga kaibigan, ang pag-unawa sa 5 senyales na ibinahagi ng mga hospice nurse, ang pagbabago sa pagtulog, paghina ng gana sa pagkain at inumin, pagbabago sa paghinga, paghina ng pakikipag-ugnayan at pagbabago sa balat at temperatura ay hindi para magdulot ng takot. Sa halip, ito po ay para magbigay sa atin ng kapayapaan, ng kaalaman at ng kakayahang magbigay ng mas mainam at mas mapagmahal na pag-aalaga sa mga huling yugto ng buhay ng ating mahal sa buhay. Naalala niyo pa ba ang sinabi ko sa umpisa na mayroon akong ibabahagi sa huli na magugulat kayo? Ito po ay ang katotohanan na sa gitna ng lahat ng pisikal na pagbabagong ito, ang pinakamahalaga at pinaka-nakakagulat na bagay na itinuturo ng mga nurse sa hospice ay ang kapangyarihan ng pagmamahal at presensya. Kahit gaano kahina ang ating mahal sa buhay, kahit tila hindi na sila nakikinig o nakikipag-ugnayan, ang kanilang puso at diwa ay kadalasang nakakaramdam pa rin ng ating presensya, ng ating paghawak, ng ating boses. Maraming nurse ang nagbabahagi ng kwento kung paano, sa huling sandali, ang isang pasyente na tila tulog na tulog ay nagpakita ng kaunting reaksyon sa boses ng kanilang mahal sa buhay. Ito po ay nagpapatunay na ang koneksyon natin sa kanila ay nananatili kahit pa lumalabnaw na ang kanilang pisikal na presensya. Ang pinakamabisang gamot na maibibigay natin ay ang ating pagmamahal, ang ating walang sawang pag-aalaga at ang ating presensya. Hindi na kailangan ng mga pilit na gawin. Ang simpleng paggupo sa tabi nila, paggawak sa kanilang kamay o pagbulong ng mga salita ng pagmamahal ay sapat na. Ang pag-unawa sa mga senyales na ito ay nagbibigay sa atin ng kakayahang maging mas mahinahon, mas mapagmahal at mas handa na gabayan sila sa kanilang huling paglalakbay ng may dignidad at kapayapaan. Naway ang kaalaman na ito ay maging gabay ninyo
Kung kayo po ay may karanasan din sa pag-aalaga sa isang mahal sa buhay sa mga huling yugto ng kanilang buhay, o kung may mga senyalis kayo napansin na sa tingin ninyo ay mahalaga ding ibahagi, mangyaring i-share nyo po sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento ay makakatulong din sa iba na dumaraan sa parehong sitwasyon. At kung nagustuhan nyo po ang video na ito at naramdaman ninyong nakatulong ito sa inyo, huwag po kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang makabuluhang impormasyon at gabay para sa ating mga matatanda. Ang bawat subscribe at like po ninyo ay malaking tulong sa amin para makapagbigay pa ng mas maraming video na makakatulong sa ating komunidad. Tandaan po, ang buhay ay isang biyahe at ang pagtatapos nito ay bahagi rin ng proseso. Ang mahalaga ay ang pagmamahalan, pag-unawa at ang pagbibigay ng dignidad sa bawat sandali. Mabuhay ng may pag-asa at pagmamahal sa bawat edad.